Byron Asuar, good evening. Good evening. Bro, tanong ko lang bro, pwede ba gamitin yung exorcist oil sa mga alaga na may alaga kasi kaming rabbit na may sugat-sugat yung tainga. Pwede bang gamitin namin yun? Pwede. Pwede. Meron Pwede kami yun, na bro? meron kami na ano sa loon yung sa kanya biik. Okay. Salamat bro. Yun lang tanong ko. Pwede 'yun. Okay, thank you Brother Byron. No, minsan sa may ano sa amin, madre. Nalulungkot siya yung alagang pusa niya, hindi na kumakain, nangangayayat na, halos lupay-pay na yung kanyang alagang pusa sa kanilang monastery. So, naano siya doon, ang ginawa niya is lagyan niya ng holy exorcised oil. Aba, bumalik ang liksi ng kanyang pusa. Oh. Yung isa naman aso, isa naman biik. Yung biik, pulang-pula yung tagiliran ng biik dito. Nilagyan niya ng holy exorcised oil. Gumaling yan. Oh, pwede rin sa hayop. Okay, Brother Byron, may ano si Brother Byron, may sinasabi kasi ano yun teka, di ko makita. Ano naman si Brother Byron. Brother Byron, mag-raise hand ka nga para lumitaw yung pangalan mo rito. Yun. So, okay, go ahead. Yan lang bro. Maraming salamat kasi naawa kami sa alaga namin. Inano namin sa mga piti kaso sa wala na sila pusa at saka aso lang daw. Sa mga pusa at wala na sila sa mga rabbit. Nagsugat kasi yung tainga, naawa na kami. May rabbit din pala kayo. Yes po bro. Cute na alaga yung rabbit. Okay. Yan lang bro, maraming salamat. Okay, thank you Brother Byron. Maraming salamat. Okay, so yun lang po ang kanyang katanungan. Wala na magtatanong? Wala na yata. Ay, si Idol. Kelly Gaspi. Go ahead, Bro Emmanuel. Pwede ka po? Yan o, Bongbong Marcos. Wala pa? Mahina bro, mahina. Mukhang hindi umandar yung microphone mo. Nangyari. Pero meron, yan. Mahina yung microphone, mahina. Hello. Naririnig ka pero mahina nga lang. Okay, basta rinig po. Nandiyan na po ba si Ninong? Andyan. Okay. Una sa lahat, Brother Jando, yung tawag po dun sa pinaghihimlayan nung patay, puntod, tawag sa amin. Puntod o puntod. Kaya, yun na rin yung... Kasi last week po, Ninong, yung sa puntod ng tatay ko, inilibing namin kasi yung sa parang apartment type. So, after mga 9 years na yata, isinama namin doon sa pinaghihimlayan ng mother ko. Hindi po ba masama yon kapag kinuha yung mga buto at pinagsama? Wala bang katuruan na nababiolate ako doon? Since nailibing na, tapos ilalagay pa uli doon sa pagsasamahin yung buto doon sa lumang doon sa puntod ng nanay ko. Parang practical kasi dalawa yung binabayaran namin Yung doon sa apartment, kumukonsumo din yun. Kaya pinag-isa na lang po. Ang tanong ko lang, baka hindi kaya, wala bang masama doon sa ginawa namin yon. Saka, isa pa po, yung tungkol doon sa, suhi, familiar kayo sa suhi. Yung hindi kompletong ipin. Hindi, sungki yun. Yung pinanganak na baliktad yung paa yata yung una. Totoo ba yun na kapag may natinik daw, yung papahagod lang yung leeg? Alam ko meron ganun Pag natitinik, pupunta lang doon at ipapahagod yung leeg yung sa natinik is maalis din. Ano ba yun? Superstitious din ba yun? O ano po? Yun lang, napatanong lang po. Bro Jando? Nawala yata si Bro Jando?
Okay, habang wala pa si Brother Jando, no? Una, walang violation kung isasama yung buto sa isang puntod. Yun ang kadalasan na ginagawa sa iba't ibang mga Katolikong libingan. No? Wala yung violation, kapatid. Ikalawa, yung tinatawag nilang suhi, na pag suhi, sasabihin nila, abay, magaling ito para manghilot o ano pa. Una, superstitious belief yan. Pero, pag ang superstitious belief ay sasakyan at maniwala ka, doon na papasok ang demonyo. Kaya, yun ang dahilan na sa Lumen Gentium number 12, ang gabay ng simbahan sa atin, huwag mong subukan na hihingi ng extraordinary gifts from the Holy Spirit. Nasa Lumen Gentium number 12 yan. Bakit? Ayon kay Saint Teresa of Avila, Doctor of the Church, kung sakaling hihingi ka ng extraordinary gifts from the Holy Spirit, papasok na ang pride. At yung pride ay magiging pintuan sa demonyo. Kahit gaano kaliit, basta pride yan, magiging pintuan niya. Kaya ang gabay, huwag niyong hingiin sa Holy Spirit na magkakaroon ng extraordinary gifts. Ano po ba yung extraordinary gifts? Of course, yung levitation, kailangan pa yung i-investiga ng simbahan, yung speaking in tongues. Tandaan natin, sa simbahang Katoliko, merong in-acknowledge ng mga santo na may speaking in tongues. Sino yan? Una, si St. Vincent Ferrer. Nagmisyon siya, Catalan-Spanish language ang kanyang nalalaman, ngunit pagpunta niya sa misyon, nakapagsalita siya ng mga lingwahe sa iba't ibang mga tao doon. Ikalawa, si St. Luis Beltran, no? Order of Preacher. Ganon din. Walang ibang language ang kanyang alam, ngunit nang ipinadala siya sa misyon, nakapagsalita siya sa iba't ibang lengguwahe batay sa misyon at naunawaan niya. So, yung mga ganyan, extraordinary gifts of the Holy Spirit, ayon sa Lumen Gentium number 12, huwag niyong hihingiin. Ano po ba ang kaugnayan? Ibig sabihin, pag naniwala tayo sa superstitious belief at unang Pedro 5:8, yung kalaban natin ay nagmamasid sa paligid, siya ang sasakay niyan. Yan po, kapatid. Yung tanong ko lang po, yung wisdom po ba is considered as extraordinary gift ng Holy Spirit? Yung wisdom po. Extraordinary gift ba yan? Ang wisdom ay one of the fruits of the Holy Spirit. Pwede hingin po yun. One of the fruits of the Holy Spirit. At pwede siyang tinatawag nating intellectual virtues. Intellectual virtues, knowledge, understanding, wisdom. Yun po pwede pong hingin natin po. Pwede pong hingin po yun. Pwede nating hingin yun, no? Dahil hindi yan ang extraordinary. Pwede yan ma-develop natin sa pamamagitan ng pag-aral natin sa pananampalataya. Kaya nga, ayon kay St. Louis de Montfort, Fides Quaerens Intellectum, faith seeking understanding. Pag ang ating pananampalataya ay umabot sa tamang pag-unawa, then papasok ang wisdom. Salamat po. Thank you. Si Solomon. Si Solomon, humingi ng karunungan yun. Okay, thank you. Yes, Brother Angel. Basahin mo po sa Santiago chapter 1. Verse 5.
Okay, Santiago chapter 1. Chapter 1 verse 5 po. Okay, sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ayan po, no. So lahat po tayo na humihingi ng karunungan. So yaya po ay utos, actually yan po ay batas ng Biblia. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Kaya yung iba, ang nangyayari kasi ang karunungan nila galing sa sarili. So kapag galing sa sarili, nagbasa ka, hindi ka humingi ng karunungan or wisdom from God. Delikado po, sabi nga ni ulit-ulit ko sinasabi, sabi nga ni Father Rich mo, no? Kapag nagbasa ka ng Biblia at nagkamali ka sa interpretation, impyerno daw ang aabutin mo. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Brother. Okay, thank you, Brother Emmanuel, no? So, wala nang tatanong. Ate Edna, may mga tanong ba dyan na Ate Edna na nakaligpit? Ate Edna? Hindi sumasagot si Ate Edna. Okay, so dahil hindi siya sumasagot, tingnan natin yung mga nandito sa natin, sa mga comment dito na sasagutin. Teka, asan na ba yun? Ito. Okay, so sabi dito ni Yaj Adyon say Yasnoj, ano ba to? Junsay, ewan ko na. Ba't pa kasi binabalita ng pangalan. Paano po isasagot ko na verse sa tanong nila sa akin na bakit daw po Ginoong Maria at bakit daw po may sign of the cross, tanong sa akin ng Church of Christ member. Bakit daw na aba Ginoong Maria lalaki, babae yun? Bakit daw aba Ginoong Maria babae yun? Brother John Ray. Yes, dahil sa old kasi sa old Tagalog po mga kapuntos, hindi po uso ang salitang salita na iisa yung yung pakahulugan. No, pag Ginoo, yung Ginoo kasi pwede rin siya sa female na katawagan. Noong unang panahon, yan kasi yung gamit na lingwahe ng mga ninuno natin, no? Mga Ginoo. Sa panikitan ni sa ni Jose Rizal sa kaniyang sulat, may nabanggit doon, no? Tinawag niyang mga Ginoo, yung mga babae. So hindi yan Ginoo dahil lalaki si Madre Mary, kundi gamit-gamit lang po yung tradisyon, no? Tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano, kung ano ang tawag nila sa mga babae. No? Hindi dahil sa lalaki ang babae, kundi yun ang ginamit na lingwahe ng mga panahong nakalipas. So hindi po yun kumukontra sa pagkareyna, no? Yan lang, Bro Jando. Wag lang silang malito. No, na lang siguro, aralin nyo yung history ng salita ng ating mga ninuno. Dahil sa kanila, ang Ginoo ay pwede sa babae at pwede sa mga lalaki nung unang panahon. Bro Jando, yun lang. Okay, thank you. Brother Jando. Yes, Brother Ta. Mag-share, tama naman yung sagot ni Brother Jando, pero mag-share lang po kung konti patungkol sa ating na-research sa Church Fathers. According dito, Church Fathers use the term domina, the female form of domini, Lord, to address Mary the Queen. Since Lord is addressed to a king, now the Hebrew term Maria, sa Hebrew term is Maria, means the Lord. Hence, the term Mary itself signifies that she is a lady or female form of the Lord or a queen, blessed queenship of Mary. Yan ang ating research sa Hebrew term is Maria, ang ibig sabihin means the Lord. Yan lang, Brother Jando. At saka yung sa Hebrew at saka Aramaic, wala yung gender, Brother Jando, na ang term. Yan lang, maraming salamat.
Okay, at bakit daw tayo nagsa-sign of the cross, Brother Tata? Okay, maraming salamat sa yun. Naalala ko yung isang wala pang cellphone noon, nag-program tayo sa Lamdag. Matagal na yun dahil wala pang cellphone eh. Hindi pa usang cellphone. May isang SDA nga gagamit lang ng handheld radio, nagtanong sa akin, saan po ba mabasa yung sign of the cross? Yun ang tanong niya. At saka yung pati yung mga Iglesia ni Cristo, sabi nila yung pagsasign of the cross is tanda ng demonyo. So, ating binasa lang noon, ating lang binasa yung Mateo 28:19 hanggang 20, Brother Jando, na bautisman mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diba? So, din ginamitan natin, binarisan natin ng European Modern Times of Ryan, the other practice of the early church, the sign of the cross, and the veneration of martyrs, saint and martyrs, relics and images came most from in ancient times when the Sunday was kept holy from the time of Apostle. Yun natin sagot natin. Pero speaking of sign of the cross, ibig sabihin, simbolo ng cross. So, kung merong literal na cross yung pinakuha ng ating Panginoon is literal yun na cross. Hindi naman tayo makakilala ng cross, mayroon bang horizontal at vertical. Kung wala yung literal na cross pinakuha ng ating Panginoon, naging simbolo lang natin mga Kristiyanos ang cross sa panahon na si Kristo po ay napako sa cross. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 16:24, kung sino mang gustong susunod sa akin ay magpasan siya sa sarili ng cross. At sa unang Timoteo 1 Korinto 1:18. Pakibasa na lang, Brother Jando. Okay. Okay. Tingnan natin sa unang Korinto 1:18. Sabi ganito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. So malinaw na yun. Every time na tayo ay mangaral at patungkol sa krus ng ating Panginoon, sino po ba ang sumasalungat, mututol? Yung mga kapatid natin sa iba't ibang sekta, dahil po yung sign of the cross is tanda natin bilang mga Kristiyano. Sa mga Islam, yung Crescent Moon. Diba? Yun ang dahilan na sabi ni San Pablo, Filipos 3:18 hanggang 19, Brother Jando, pakibasa. Okay, basahin naman natin yung Filipos 3:18 hanggang 19. Ito. Ay, teka. Sapagkat ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. So, malinaw. Yun pala ang babala ni San Pablo na may kaaway pala sa krus ng ating Panginoon. At si San Pablo ay, kung basahin natin Galatia 6:14, patuloy pakibasan lang, Brother Jando. Yun lang last natin na i-share tungkol sa ating sagot. Galatia 6:14. Nawala, Brother Jando. Okay, thank you, Badata. Okay. Galatia 6:14, Brother Jando. Okay, Galatia 6:14. Okay, sila din sa Galatia 6:14. Sabi dito, ganito. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. So, malinaw na mismo San Pablo nangaral ng krus ng ating Panginoon at ipinagmalaki pa niya ang krus ng ating Panginoon. So, sino po ba ang total ng krus ng ating Panginoon? Binasa ni Brother Jando ka na Filipos 3:18-19. Yung last natin, yung Satanic Church, yung tatag ni Andon Sandor LaVey noong 1964 sa America, USA,
kung tingnan natin, Satanist Church absolutely reject the Christian doctrine. Ano po bang Christian doctrine na nireject ng mga Satanismong simbahan? The sign of the cross. Isa na yun. The sign of the cross, veneration of relics, sense and sacred images. Ano pa? Power of pardoning, yung pag-offer prayer for the dead. Marami yun, Brother Jendo. Enumerate yung mga Christian doctrine na sa atin lahat ng mga Katoliko. So yun, mga kapatid, na ang cross, lalong-lalo na sa amin sa Deliverance Ministry, experience namin na Brother Wendell, pag ang isang poses, kahit na patingin lang siya sa cross, hindi nila kaya tingnan dahil po ang asano ba sa Tagalog yung silaw, Brother Jendo? Nasisilaw sila. O nasisilaw at saka grabe ang init sa kanila. Kahit saan sa kanilang katawan madampot yung cross, init talaga nila ang cross. Yun lang, Brother Jendo, maraming salamat. Mainit ang cross sa kanila kapag dumampi sa kanilang balat. Okay, so bago tayo mag-move sa next question, naka-raise hand po si Ate Mercy. Ate Mercy, good evening. Ate Mercy, hello? Hello. Yan. Ang ingay ko, nasa labas ako. Ay, tanong lang, may nag-ask lang na, ano ba yan? May nagpatanong sa akin, ano daw ibig sabihin yung bahay na, maraming daga o palaka na pumapasok na hindi naman dati na ganun. Hala, maraming palaka. Brad Wendell. Palaka at saka daga. Pasensya na, ingay-ingay ko. Okay, salamat. Batay sa nauna nating tinalakay na ang palatandaan ng house infestation, maliban sa merong palaging nag-aaway, merong mga ibang makikita, maliban dyan, yung bigla lang dumami ang mga insekto. No? Yun ay isa sa palatandaan sa tinatawag na infestation. So ano pong gagawin doon, bro? Una, dapat din i-evaluate nila sa sarili nila kung bakit nagaganon, no? Biglang dumami, halimbawa, ang mga insekto, so i-evaluate din nila. Yung stop. Ano yung stop? Una, sin. Okay. Ibig sabihin, kailan ang huli nilang pangungumpisal sa buong pamilya? Yun. Okay. Sin, stop. T, yung mga traumatic experiences. At yung traumatic yan, including na yan, ang unforgiveness, yung hatred, yung anger, no? Kasapi na yan, no? Sa tinatawag na traumatic experiences. So, stop. Occultism. Occultism. Okay. Yung mga padugo at mga superstitious beliefs. Pagpunta sa mga albularyo o mga mangtatawas, dapat ma-evaluate din yan. Yung P. Ano yung P? Preternatural offering. Ano po yan? Preternatural offering. Hindi ba sila kumukuha ng mga pampaswerte, mga anting-anting, mga iba pa mga lucky charms, mga pungsoy-pungsoy o papadugo o paglibing ng mga bariya. So, dapat yan i-evaluate din. At ano dapat gawin? Ikumpisal. Batay sa evaluation kung nakagawa at ipublish, ipa-deliverance ang kanilang bahay kung meron mang nagawang padugo para ma-break ang consecration at ipublish. Okay po. Salamat po, Bro Wendell, kasi nga nagtataka lang talaga dahil dami daw, hindi naman dating ganyan na daming daga at saka yung
yung palaka nga, nagtataka bakit daw nakakapasok na imposible naman daw makakapasok dahil sarado naman yung at saka yun nga daw kahit kumakain sila, ang daming yung talagang gumagapang yung nagtatakbuhan habang kumakain sila. Sabi ko, nakikita ba yung daga during yung sa araw? Di ba sa gabi lang yun sila lumalabas kung nasa loob ng bahay? Grabe daw talagang sobra-sobra pati daw kisame. Ang dami-daming daga. Oh, isa yan sa tinatawag na infestation, symptoms ng infestation. Yung daming mga insekto. Hindi sige bro. Hayop. So, pero dito sa amin, bago pa kami nakatira dito sa aming bahay na tinitirahan, ang ingay talaga sa Gisabi, ang daming mga daga na mga takbuhan. So, halos mga araw man at magabi. Pero, maliban dyan, aking inikinasat, magabi-gabi man po ako mag-deliverance dito sa amin at isa-isahin ko yung mga anak ko at sa misis ko. Pero, nagbili pa rin kami ng rat-rat. So, ang daming nakuha namin sa rat-rat. Yun ang dahilan na ngayon, wala na. Malinaw na yun. Wala nang daga na magtakbuhan. Dahil nadakip namin sa rat-rat. Pero isa na yung kalatandaan na bigla lang, siguro, mandami yun noon dahil wala pang tumitira sa bahay na to. Yung aming tinitirahan yun ang dahilan. Pero sa ngayon, wala. Tawa na Diyos, wala na kami narinig na ako. Pero nagawa may ng paraan. Nagbili kami ng rat-rat para mahuli po sila. Yun lang. Salamat. Yes, bro. I-request niyo si Bro Tata. Magaling siya manghuli ng daga. Ang layo eh. Ang layo. Kahit pusa na lang. Wala. Ang layo nga kasi. Ay gagawin na lang nga. Sasabihin ko na lang po yun. At saka hindi siya magtataka lang. Rat-rat at saka may bigyan mo ng konting ulam, yun. Pagka umaga, may makahuli na kayo. At saka meron silang instinct. Pag may nahuli na, lalayason sila. Dahil ang mga hayop ay may instinct, di ba? So, hindi naman lahat namin nahuli, pero pag sabi, siguro may instinct sila. So, lumaya sila sa aming bahay dahil po, hindi sila mayas, mahuli po sila. Kasi malinis naman po yung bahay, maayos naman po. Pati yung paligid, malinis naman. Yun ang pinagtataka, bakit pinubugaran ng daga? Ayun na ang sasagot ni Brother Wendell kanina na yun ang palatandaan na infested. Oo nga. Ay, Brother Edgar. Dito sa amin ay maraming daga dito sa Kisame. Bro Edgar. Nagbili ako ng rat-trap. Yun. So maraming nakuha. Pero mayroong nakatakas. Nakatakas. So mabuti yung nakatakas. Dapat mayroong makatakas, makatulong ito dahil yung nakatakas, yun na lang sabi sa kanyang mga kasamahan. Huwag na kong punta doon sa bahay ni Brother Edgar. So mabuti lang na mayroong nakatakas kasi parang malinaw na. Dapat pala, Brother Edgar, dapat pala yung hindi pwede huliin yung mga daga na marites para sila ang maka-report sa kanilang mga kasamahan. Alis tayo dito lahat kasi delikado tayo. Matay tayo. Ay, nakakatawa. Salamat. Bro Edgar, bukas na kayo sa Friday dyan sa Valencia. Friday, Huwebes hanggang Sunday. Sige, salamat sa inyo. Bukas. Bro Wendell, Bro Tata, salamat sa inyong lahat.
Okay, thank you, Ate Mercy. Kaya nga, Salamat po, Jando. kaya nga si Michael, first time siya nakakita ng ano, ng daga na nakapilipit yung liig. Talaga tinitigan ni Michael. Sabi ni Michael, huh? Hey, Papa, look at that! It's a rat! It's a rat! Oh, yun. Yeah. It's a rat. Trapped there. The rat was trapped in there. Did you see it? Remember it? The rat that was trapped in the rat trap? Oh, yun. See? Oh, yan. Thank you po sa inyo at sa iyo, Ate Mercy, sa iyong tanong. At doon naman ako sa next naman na tatanong naman, si Ate Joliet. Ate Joliet, good evening. Good evening. Eto uli ako. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako kasi siguro last month ago ay meron ako yung kapatid ko, naka-experience din ng ganyan na sa loob ng bahay, na-experience niya 2 days. Nakaamoy ng napakabaho sa loob ng bahay, parang patay na parang wala naman siya makitang bulok o mga daga na patay doon. Pero meron talagang napakabaho na umilingaso sa loob ng bahay. Yun ay dati kong bahay na siya ang nakatira. Tapos, at the same time, mula nung ako'y nagpe-prayer ng yun nga, yung protection at saka yung protection at saka yung cleansing. So, naamoy niya yan. Tapos, siya daw ay nagsabog ng asin at saka, pero yun ay hindi binditado, pero ang sa isip sa kanya ay asin na isabog sa loob at labas ng bahay. So after nun, parang nanalangin daw siya at nanalangin sumasampalataya kasi hindi ko pa naibigay sa kanya yung mga protection at saka yung cleansing. Pero at the same time, ako nagpe-prayer. Binawa niya na manalangin ng isang sumasampalataya at isang ama namin. Hanggang sa na-experience na nanalangin daw siya na ilayo sa lahat ng panganib, lahat ng pamilya. So, related doon sa aking ipinapanalangin na, yun nga, nawala raw na ngayon yung katulad na sinasabi niya nung dati, ganun din ako, nakaka-experience na laging maraming langaw sa aking kapaligiran, tapos merong mga insekto na lumalapit. Pero noong ako'y na-inform na ako ay 5 years ago ako dito, very first time, na-inform ako sa punto por punto at na-force ako na talagang katulad ng mga prayer na ibinigay sa akin na yung pagtatanong. Talagang ang pagtatanong, ito ang nagbibigay ng lihim na panukala ng Diyos para sa tao. So, yung mga tanong ko nasagot naman at na-inform ako na kailangan mag-confess, talagang nagko-confess, and then na-inform din ako na kailangan yung mga kasalanan talagang masabi, and then na-inform din ako paano yung tamang pagkain ng laman at dugo ng Kristo, yung pag-attend sa Mass. So ang halaga-halaga talaga noon, brother and sisters. At ngayon, maraming salamat sa ganon at yun ay nangyari sa akin. At totoo na talagang ito na na-inform dahil sa inyo ang lahat. Para sa akin, kasi kahit na ang tagal-tagal namin sa pagiging Katoliko, mali yung sunod ka lang ng sunod, pero mas masarap na mayroon talagang ang alam mo yung katotohanan. Ano yung kahulugan noon, ano nagagawa nito talagang nasusundan na ginawa ng dating mga santo at santa, na ang mga panalangin nila talagang kung susundan mo, talagang sa una nakakainip, parang ayaw mo. Pero sundan mo lamang, yung mga mystery ni Mama Mary talagang mangyayari yon at totoo yon. So, ganun yon. Pero anyway, meron din akong tanong. Doon sa mga information ko na yon na nangyayari na sa akin, ay maraming salamat talaga sa Diyos at nagagamit kayo na instrumento para sa akin, sa aming lahat. So, ang akin lang matatanong ngayon, di ba ang mga pare, minsan naglalagay ng insenso at kamanyan. Insenso at kamanyan, yung parang usok. Ito ang tanong ko, ito ba kung halimbawa minsan kasi noon nagagawa rin namin yan, na minsan pag kami napipil kami na gano'n, tapos yung mga asin or yung mga binditado, yung mga, ano ba tawag doon, yung palaspas ba na yon, ilalagay doon sa pausok at inilalagay doon sa bahay.
So, ang tanong, ito po ba ay nakatutulong at ito po ba ay tamang gawin? At kung halimbawa may napipil na hindi maganda sa bahay, pwede rin po ba yung gamitin sa loob ng bahay? Yun po. Okay, bigyan natin kay kay Brother Edgar ang pagsagot. Edgar? Wala but Edgar. Si na lang. Brother Angel. Brother Angel? Hello Yun. po. Specific po na tanong tungkol sa insenso po. Oo. Isenso naman niya. Doon po sa bahay? Ano po Opo, okay. Yun po ba ay pwedeng maggamit? Nakatulad di po, di ba po ba ay sa simbahan minsan ano yun po yun, para na, ano ba yun? Meron pong ganun eh. Tapos, ngayon po, parang noon nangyayari din sa amin, doon sa insensot ka man yan, yung para mapausukan ng bahay, nilalagay yung asin, yung bintiladong asin, at saka yung palaspas, para po yung parang sa bahay, makleansing din. Tama po ba yon? Okay, unang-una po, ang insenso kasi yan po ay sign ng mga yan po ay sign ng mga panalangin natin, no? So siguro alam naman na lahat. Ito po ay pagka nananalangin tayo, ang insenso po, iyon po ay instrumento ng Diyos. Kahit sa Biblia, nandito po sa Biblia yun, na yung mga panalangin na inaakit sa langit, no? But kagaya na sabi natin, lagi natin sinasabi, lahat yan, pwede naman po kahit sa bahay, pero paulit-ulit lang po natin na sinasabi, lahat ng mga panalangin natin, hiling natin, wala pong bisa yan kung wala po tayo sa state of grace. But tungkol sa insensaryo, kahit sa Biblia po, Brad Jando, Pahayag chapter 8 nga po. Ay, Pahayag chapter 8. Verse 3 to 5 po. Okay, Pahayag chapter 8, verse 3 to 5. Pahayag 8, 3 to 5. Ito. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagi sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Yan. So para sa kalaman na lahat, ang insenso po, yan po ay gamit kahit sa mga anghel ng panalangin. No? Nakita yan ni Apostol San Juan. Kaya lang, kagaya ng sinasabi natin, hinirang. At the same time, yung mga lingkod ng Diyos na tapat na lingkod, sila lang po pwedeng mag-insenso rin, no? Nasa state of grace. Kasi maliwanag, lagi natin binabanggit po yung Kawikaan chapter 15 verse 29 po. Okay, Kawikaan 15:29. Okay, ito. Kawikaan 15:29. Yan. Malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. So yung yan po ay sign of dalangin ng insenso, no? Kagaya sa lahat po na nakikinig ngayon, lahat po yan mga prayers, devotional, novenas, litany, personal prayer, lahat po yan, alam nyo, magiging mas effective po yan kahit yung insensaryo. Kasi kahit anong gawin natin, sabi nga, hindi tayo pakikinggan kahit ilang insenso pa ilagay mo, kahit pausukin, pati na kapitbahay natin. Pero kung wala talaga po nasa state of grace, medyo, ayon sa Biblia, hindi po tayo diringgin ng Diyos, no? So, yes po, pwede po, but we need to make sure na lang po na we're in the state of grace. Yun lang po, maraming salamat po. Brother Jando? Yes, Badata.
Okay, maraming salamat. Magandang sagot ni Brother Angel. Nasa state of grace po tayo. Pero alala lang po natin dahil experience na yung tinitirahan namin ni Brother Angel sa panahon na kami ay nagbigay ng deliverance o spiritual warfare doon sa parkya sa San Pedro Pagadian, yung tinitirahan namin rabid and pested dahil na wala nang tumitira sa kanilang border dahil nakita sila ng white lady na itim. So, ang nangyari, yung may-ari, ang babae, dahil po siya active ng simbahan, nag-insenso po siya, at ang ginamit nila ay hindi blessed. So siguruhin natin blessed incense. Yun ang dahilan na na-retaliate siya, parang may tumulak sa kanya at nahulog, bigla siyang nahulog sa hagdanan na ano po siya, ano po ba napiang predicando. So, napilay. Kailangan niya, napilay. So, napilay pala. So, dahil hindi niya alam na dapat ang gamit niyang incense is blessed. So, yun, siguro natin blessed incense at makatulong yun, ang lalo na kung tayo ang may-ari ng bahay. Dahil po ang incense, kung tingnan natin sa etymology, yun ang pagpapalayas sa mga demonyo na yung tinatawag na fire demons. Yun ang gamitin na pagpapalayas. Sa lumang tipan, ang dami nang mabasa natin na ang mga sugo ng Diyos, yung mga propeta, nagamit ng mga insenso, pagpapalayas ng mga evil spirits. Yun lang, Brother John Do. Siguro natin nga blessed yung incense. Yun lang, maraming salamat. Okay, thank you, Brother Tata. So, Ate Juliet, okay na ba yun? Ibig sabihin po, pwede po ba as a blessed, halimbawa ngayon po ay bine-bless ni Father yung mga asin at saka yung langis, yung tubig. Pwede po bang yun ay magamit para i-visit doon habang umuusok, pinagkakaloob doon ang yung sinasabi na presence, habang umuusok, inilalagay yun para yung at least totally na malaman na talagang kasi siya yung authority, nagbigay ng ganon. So, pwede po ba yung ilagay? Brother Wendell? Brother Wendell? Okay, Brother John, pwede kapatid. Pwede yun ang ilagay. Po. Salamat. Maraming salamat sa mga information, sa mga salita ninyo. Talagang pinagtibay ang mga biyaya ng Diyos sa ating lahat. Maraming salamat. God bless all. Okay, salamat Okay, yan. Salamat So, tayo kay Lopez Monalin. Good evening.